Masaya ako dahil sa nakikita kong mabilis na pagbabago sa katawan ng anak ko at ang pagiging masigla niya. Ako lang pala talaga ang dahilan kung bakit naging malnourished ito dahil sa kapabayaan ko. Kung hindi pa ako kinulit ni Cyrene, baka hanggang ngayon malungkot pa rin ang buhay naming mag-ina. At hindi lang akong nagdurusa pati ang anak ko. Kaya ngayon ito na ang pinagkukuhanan ko ng lakas sa pang-araw-araw na pagsubok sa buhay ko. He is my everything. Ang sweet nito at napakamasiyahin. Kaya nahahawa ko sa masigla niyang aura. Hands-on na ako sa pag-aalaga sa anak ko ngayon. Napanatag na din ng mga kaibigan ko sa pagbabagong yun sa akin. Ay sus, nagdadrama na naman ang mag-inang to. Singit ni Cyrene. Nagpasalamat ka ba kay tita ganda mo? Siyang bumili ng handa at malaking cake mo. Nagrenta ng mga malalaking cartoons na yon. Sabay turo sa mga mascot na nakikipaglaro sa mga bata. Hindi po eh. Iling niya sabay kamot sa ulo niya. Napangiti ako sa gesture ng anak ko sa pagkamot ng ulo. Pero lumapit din ito kay Cyrene at niyakap nito. Maraming thank you po, tita ganda. Ang saya-saya ko po. Love you din po. Bibo nitong sabi, may palakpak pa na kasama. Bulol, natatawang sabi ni Cyrene. Always welcome baby ko. I love you more. Masaya nitong pinanggigilan ng anak ko. Tawa lang ng tawa ang anak niya dahil sa pangingiliti ng kaibigan. Buhay na buhay ang halakhak nito. Napakasarap pakinggan. Parang may kamay na humahaplos ng magaan sa puso niya sa masayang pagtawa ng anak niya. Nakakawala ng pagod. Napapangiti din siya sa mga tawa nito. Mommy! Sigaw nitong tumatawa. Tulong mo ako, Mommy! Hagik-hik nito. Uy, Cyrene, tama na yan. Hindi na siya makahinga sa kakatawa. Sakalang naman ito tumigil. Agad namang yumakap sa kanyang anak. Kinuha niya ang towel sa balikat niya at ipinuna sa pawisan nitong muka at pinainom ng tubig sa hawak niyang water bottle nito. Halina kayo, magsisimula ng party! Tawag naman sa kanila ni Sahela. Go anak, Belle, magsisimula na ang party. Sabi naman niya sa anak na agad tumakbo ito sa mga nag-uumpukan na mga bata. Nakita niyang tumabi ito sa mga anak ni Sahela. May palabas kasi ang mga mascot at may mga magic na gagawin. Masaya ang lahat. Nakita niyang kaibigan ni Sahela na naging isa sa kaklose niya na din sa lugar na ito. Mas matanda lang ito sa kanila ng 2 taon. 3 taong gulang na din ang anak nito. Hi Trina, masaya ako't nakadalo kayo ng anak mo. Ngiting bati niya dito. Wala yung asawa nito hindi nakasama, baka busy sa trabaho. Hi El, sabay beso nito sa kanya. Parang nagkalaman ka na ng kaunti ah. Pagpatuloy mo lang yung advice ng doktor sa'yo, magiging fully recovery ka din. Masaya nitong sabi sa kanya. Isa din kasi ito sa nakaranas ng depression. Kaya kahit paano may mga nakakausap na din siyang similar sa sitwasyon niya at nagbabahagi din sila ng mga karanasan nila. Oo, thankful pa rin ako sa mga kaibigan at sa pamilya ni Sahela at ang asawa niya. Ngiti naman ni Bella. Mabuti naman kung ganon. Huwag kang mahiyang magsabi sa akin kung may mga naririnig kang chismis. Huwag mo nalang intindihin ha. Bulong nito. Natawa siya. Mabait din kasi ito kaya nakagaanan niya na din ito ng loob. Salamat din sa'yo Trina. Oo nga pala baka may available pa sa pinagtatrabahuhan mo. Baka pwede mo akong ipasok. Kailangan ko na din kasing magtrabaho para may pangtustos ako sa pang-araw-araw ng gastusin namin ng anak ko. Sabi niya sa bagong kaibigan niya. Sige, irekomenda kita. Balitaan kita bukas. Akin na yung number mo para matawagan kita bukas. Agad naman niyang binigay ang number niya. Salamat talaga, nakakahiya na kasi na puro na lang ako umaasa sa mga kaibigan ko at sa pamilya nila Sahela at Landro. Alam ko din naman kasi na sapat lang din ang kita nila sa trabaho, dumagdag pa kami ng anak ko. Nahihiya niyang sabi. Naku, mababait ang mga yan. Kaya ayos lang, hindi ka naman pabigat sa kanila. Kita ko naman masaya silang nakakatulong sa kapwa. Minsan na din akong humingi dati ng tulong sa kanila. Kahit parehong kapuspalad, basta't meron sila, tutulong sila. Tama ito. Kaya babawi siya sa mga ito kapag nakaluwag-luwag na siya. Malaki din ang utang na loob niya sa pamilya na mag-asawa. Kaya babawi siya kahit sa anong paraan. Dahil kung hindi sa kanila, hindi niya kakayanin ang lahat ng ito. Oo, tama ka. Kaya babawi ako kapag nakaluwag na ako. Ngiti niya dito.
Natuon bigla ang pansin nila sa mga batang masayang nagtatawanan at nagsisigawan. Pati sila tuwang-tuwa din sa palabas sa stage. Enjoy na enjoy ang mga bata. Kinagabihan bagsak sa pagod ang anak niya at agad itong nakatulog. Napapatitig siya sa mukha ng anak niya dahil hawig na hawig ito ng ama nito. Yung matang namana nito sa kanya. Pero ang kulay nito ay kagaya sa kulay ng ama nito. Kaya parang unfair pa rin yun sa kanya. Nakakagigil ito sa sobrang cute at bibo. Madali din itong matuto at marunong na magsabi ng mga shapes at mga bilang na numbers. Natawa pa siya nang sabihin nito sa kanya na gusto na nitong mag-aral gaya ng mga anak ni Sahela. Ipapasama niya nga minsan kay Sahela sa paaralan para matuto. Total teacher naman ito at kinder ang tinuturuan nito. Marahan niyang hinahaplos ang ulo ng anak hanggang siya'y dalawin na din ng antok. May inutusan ng ina ni Rafael na mga tao para hanapin si Bella simula nung nagkamalay ang anak niya para kahit papaano makabawi naman ito sa lahat ng pagkukulang at kasamaan nito sa anak nito. I know I'm selfish, Brat. Mali ako, abinado ako. Lahat kasalanan ko. Naging miserable ang mga anak ko dahil sa pangingialam ko sa kanila. And now they all hates me and I can't take it anymore. Even my husband hates me dahil sa mga ginagawa ko. Napatigil siya sa pag-iisip nang may tumawag sa telepono niya. Agad niya itong sinagot nang makitang isa sa inutusan niyang tumatawag. 3 taong inutusan niya. Meron sa Luzon, Visayas at Mindanao. Para mapadali ang paghahanap nila sa dalaga. Phone call. May balita ka na ba kaya ka tumawag? Sinabi ko naman natatawag lang kayo kapag may balita na, di ba? Masungit niyang sabi. Good morning, madam. Yes, madam. Nakita ko na po si Miss Bella. Pero hindi ko nasundan dahil na-curious ako sa binibisita niya palagi. Sa sementeryo, madam. Pagbabalita nito. What? Hindi ba ang sabi ko alamin mo kung saan siya nakatira? Galit niyang sigaw dito. Madam, nagtanong-tanong po ako sa mga tao doon. Ang sabi lumipat na daw ng tirahan si Miss Bella. Pero ang importante, madam, na ibabalita ko ay ang puntod na lagi nitong binibisita ay anak po niya, madam. What? Gulat at hindi makapaniwala sa nabalitaan niya. May anak sila ni Rafael at patay na ito. Ang aking apo. Namatay na. Oh my God. Hindi makapaniwala nitong bulala sa isipan niya. Bigla siyang namutla sa isiping namatay ang kanyang apo dahil sa kagagawa niya. Pinaglayo ko sila na at nahuwing nabuntis ang dalaga. Sigurado ka sa sinasabi mo? Kuhanan mo ng picture at ipasa mo sa akin ngayon din. Utos niya. Yes, madam. Sigurado po ako. Horns po kasing nakalagay na apelyido ng bata sa lapida niya. Nasabi niyo po dati na girlfriend siya ng anak mo po. I-send ko po ang kuha nung bumisitang mag-isa si Miss Bella, madam. Sabi nito. Sige, ipasa mo sa akin. Bye. Sabay patay sa cellphone niya. Wala pang ilang minuto may natanggap na siyang message sa email niya. Agad niyang binuksan ng link. Napapatulala at namutla sa nakikita. Bella Steffi Balmento Horns. Basa niya sa lapid ang nakikita niya sa picture na pinasa ng taong inutusan niya. Namatay ito noong ipinanganak ng dalaga. Sa loob-loob niya. Tiningnan pa niya mga ibang pictures na pinasa sa kanya. And it's true. It's Bella. Kahit payat na ito'y kilalang kilala niya pa rin ito. Ganoon ba ito nahirapan sa pagkakalayo nito at ng anak niya? She really loves my son. Na kahit sarili nito napabayaan na niya. And worse, namatay ang bata pagkaanak nito. What did I do this time? Ang apo ko. Oh my God. Hindi makapaniwala sa nakikita sa picture. Napapatulala na lang siya at nabitawan ng cellphone niya. Ano na lang sasabihin sa akin ng pamilya ko? Napaluha na lang siya dahil sa bigat ng nararamdaman niya. I know my son will curse me and very angry to me when he finds out that his daughter died. Oh my God. Pulalas niya. She didn't know that her daughter heard everything. Nakatago ito sa malagong halaman sa may garden nila. Nakaupo naman ang ginang sa pabilog na lamesa doon. Nagkakapit, nagbabasa ng magazine. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Nagulat pa ito nang makitang tumakbo papasok ng loob ng bahay ang kanyang ina. Kaya nagkubli siya para hindi siya nito makita. Nang nakalayo na ito ay agad siyang lumapit sa lamesa at nakita niya sa sahigang nahulog na cellphone ng ina niya. Pinulot niya ito at tiningnan kung tama nga ang narinig niya. Napanganga siya nang makita mga pictures. Ate Bella? Bulong niya. Oh my gosh! What is this?
Bella Steffi Balmento Horms. Basa niya sa nakalagay sa lapida. Patay ng baby na to. Pamangkin ko ba ang baby na to? Anak ba ito nila Kuya Rafael at Ate Bella? Buntis pa si Ate Bella nung umalis siya ng Singapore? Mga katanungan sa sarili niya. Kailangan itong malaman ni Daddy. Kaagad niyang kinuha ang cellphone niya at kumuha ng mga copies. Baka makita siya ng mami niya dito. Pagkakuhay, agad siyang umalis doon at hinanap agad ang daddy niya. Si Daddy po, nakita mo ba? Tanong niya agad sa katulong na nakita niya. Nakita ko siya ma'am, pumunta sa library niyo po. Sabi nito sabay turo sa library nila. Agad naman siyang nagtungo doon. Kumatok muna siya bago pumasok kahit walang pahintulot ang ama niya. Nagulat ang ama niya sa biglaang pagpasok niya. May kausap pala ito sa telephone. Sinenyasan siya ng ama na maupo sa sofa. Tumalima naman siya agad. Hindi niya mapigilan ang sarili na maiyak. Kahit hindi pa nakukumpirma na anak ng kuya niya at ng Ate Bella niya ang batang nakapangalan sa lapida. Bahagya siyang nagulat na magsalita ang ama niya. What's wrong? Agad na tanong ng ama niya. Alam niyang sobrang stress na ito sa lahat ng nangyari sa pamilya nila. Dahil sa mami nila. Kaya pinapangako niya magpapakabait na siya at huwag nang bigyan ng sakit ng ulong mga magulang niya. Lalo na ang daddy niya. Yumakap siya sa ama. Dad, I don't know if this is true. I hope it's not true. Iyak niya. What is it? Tell me. Malumanay nitong tanong. Dad, did you know that Ate Bella was pregnant before? Tanong niya sa daddy niya. Yes, I was the first to know that she was pregnant before. Why? Ngiti nito sa anak nitong dalaga. You know, I'm so happy and so excited to see my grandchild. I can't wait to carry her or him. Hope they are both safe whenever the place they stay right now. Masayang sabi nito sa anak. Mas lalo naman itong naiyak sa sinabi ng ama nito. So it's true, totoong patay ng anak nila ni Kuya. Why aren't you happy that you already have a nephew or niece? Nagtakang tanong ng ama. Umiling-iling lang siya. Binuksan niya ang cellphone niya at ipinakita niya sa ama niya ang photos na kinuha niya sa cellphone ng kanyang ina. Kinuha naman nito ito. Napasinghap ito nang makita ang picture ni Bella lalo na sa lapida na photo. Bella Steffi Balmento Horms. Basa nito. Binasa pa nito ang mga nakalagay doon. Lahat yata ng nakasulat binasa ng ama niya. Para lang makasiguro na totoong nababasa at nakikita nito. Nakita niya itong namutla at nanunubig ang mga mata. Where did you get all this? Hindi makapaniwalang tanong nito sa anak. I saw Mommy in the garden just now. She's talking to someone on the phone. She looks devastating and confused until I heard about Ate Bella. She shocked and dropped her phone on the floor. Then she ran away. I took the chance to see what's in Mom's phone. And I saw the photos of Ate Bella and that tombstone. Salaysay niya sa ama. Damn it! Galit nitong bigkas. Listen to me, Fanny. Never ever tell your brother or anyone else in this house, even your cousins or friends, about this, okay? Do you understand me? Tumango naman ito. So it's true that their babies died, Dad? Umiiyak niyang tanong. Marahan itong tumango na mas ikinaiyak niya. Shh! Calm down. I know it's very painful for us that their son is probably dead, but it's painful even more for Bella and your brother. I hope Bella gets through this. Malungkot na sabi ng ama niya. Nagulat silang mag-ama nang may kumatok sa pintuan ng library. Don't let your brother know that you know what happened to his child, okay? Let's keep it a secret for now. Sabay yakap nito sa anak at hinalikan ito sa noo. Ito na din na nagbukas at kumausap sa katulong sa labas. Take care, okay? Sabi ng ama niya, sabay labas na ng library. Siya naman ay nanatili lang muna siya sa library. Pinuntahan niya ang kuya niya na tinutulungan ng doktor sa paglalakad. Everyday itong nandito para sa therapy ng kuya niya. Konting tiis na lang, magiging maayos na din ito sa paglalakad. Tiyaga lang at pasensya ang kailangan. Dahil sa determinado itong makalakad ulit. Ang mag-ina nitong ginagawa nitong lakas at inspirasyon para agad itong gumaling. Sobrang namimiss na nito si Bella at excited na itong makita ang anak nito. Kaya naman gagawin itong lahat, gumaling lang ito at makalakad muli. Malaki na siguro ito. Sana mahanap agad ng inutusan ko para kapag magaling na ako, alam ko na agad kung saan ako magtutungo. Konting tiis na lang. Kaya ko to. Sa loob-loob ni Rafael.
Tanggap na ako sa trabaho na in-applyan ko. It's a good thing dahil urgent and yung manager sa hotel na yon ay si Trina pala, yung bagong kaibigan ko. Napangiti na lang ako sa kalokohan nito nung sa interview ko. Ito palang magi-interview sa amin sa final interview. Sobrang kaba ko pa naman, baka kasi hindi ako matanggap. Pero ang gaga siya palang magi-interview sa amin. Nakichikahan lang ito sa akin sa interview ko. Bias eh. Kaya sa next week na ako magsisimula as a receptionist sa hotel na yon. May part na private at public beach resort din doon. Pero sa hotel lang ako naka-assign. Nakiusap ako kay Sahela na kung pwede niya isamang anak ko sa paaralan para kahit papano matuto ito. Wala kasi magbabantay at nahiya ako sa parents ng asawa niya at sa nanay ni Sahela kung iiwan kong anak ko sa kanila. Super malikot ito at hyper na bata. Ayokong mapagod sila kakahabol dahil makulit ito. Kakausapin ko na lang ito kapag gising na. Madali naman na itong nakakaintindi ng mga salita kahit sa murang edad pa lang nito. Pinapatulog ko kasi ito sa hapon. Di bale, maaga naman ang uwian ko sa hapon. 8 to 5:30 uwi ko sa trabaho. Maraming oras pa para makapagbonding kaming mag-ina. Isagsakay lang naman ng tricycle, pwede ring lakarin kung gugustuhin ko. Dahil malapit lang naman ito sa bahay na tinitirahan ko. Hapon na, sarap pa rin ang tulog ng anak ko. Nakapagluto na din ako ng hapunan. Ganito kami dito. 6:00 pa lang kumakain na kami. Nasanay na ako dahil kina Sahela. Maaga talaga silang kumakain. Lahat na-adapt ko sa kanila. Anak ko, gising na po ikaw. Mamaya mahihirapan ka na namang makatulog sa gabi. Baby love ko. Yuhu! Lambing niyang sabi sa anak niya. Pinagahalikan niya pang mukha nito para magising. Uungot-ungot pa ito. Galit ang bata. Natatawa niyang sabi sa isipan, Baby, gising na, kakain na tayo. Kakainin na lahat ni Mommy ang food. Namana yata nito sa kanya kapag nakakita at nakarinig ng pagkain, excited eh. Nagpapalakpak pa ang kamay nito sa sobrang saya na makakita ng madaming pagkain. Tumatawa na lang siya minsan. Natawa siya nang bigla itong bumangon, kaya kinarga niya agad at baka mahilo sa biglaan itong pagbangon. Pinupog niya ito ng halik sa muka. Ang cute-cute ng baby ko. Amoy laway pa. Hagikik niya. Mami! Reklamo nito pero tumatawa naman. Gustong-gusto mo naman eh. Tumatawang sabi niya at pinagahalikan na naman niya ang muka at leeg nito. Kaya mas lalong natawa naman ang anak niya at nakikiliti. Ayun, gising na ang diwa nito. Kaya tinigil na din niya ang paghalik at pinaupo na ng maayos sa upuan nito. Nagluto si Mami ng sinigang na fish and gulay. Ngiti niya sa anak pero sumimangot ang anak niya. Naalala siguro nito yung promise niya na magluluto siya ng pritong manok at nuggets. Para lang matulog ito sa hapon. Ayun nga at nasobrahan ng tulog. Kung hindi pa niya ginising tulog pa ito hanggang ngayon. Bakit? Ayaw mo ba yung food? Masustansya yung fish at gulay anak ko. Magtatampo si Papa Jesus kapag namimili ka ng pagkain. Lambing niyang sabi. Sinusubukan lang niya kung ano ang magiging reaksyon nito sa niluto niya. Meron naman siyang nilutong nuggets at pritong manok. Ihiniwalay lang niya muna. Natawa siya nang mas lalong sumimangot ito. Magtatampo din kami ni Angel Bella tapos si Daddy. Tsaka po Lolo at Lola at madami pa. Nasinungaling kasi Mami. Nakanguso nitong sabi sabay ng alumbaba sa lamesa. Mas magtatampo sila kapag nalaman nilang namimili ka ng food. Sagot naman niya. Gusto ko po lahat, pero sabi mo luto mo ko nuggets at chicken eh. Nagsinungaling ka. Nanguso pa ito lalo. Ang cute-cute nitong ngumuso. Parang ang ama lang nito. Kinikwentuhan niya kasi ito about sa kapatid at ama nito. Kasama na din doon ang pamilya niya at pamilya ni Rafael para hindi nito isipin na wala itong ama. Mas maganda na yung ipapaunawa na niya habang maaga pa. Pinapakita niya mga pictures nila ni Rafael at picture ng parents niya, pati yung pictures ng kakambal nito. Madami itong tanong na maayos niya namang nasasagot. Kabata-bata pa curious na sa lahat ng bagay. Sige na, pray ka na baby ko. May surpresa ako sa'yo mamaya. Ngiti niya sa anak. Hello Papa Jesus at Angel Bella sa heaven. Maraming thank you po sa food na luto ni Mami. Kahit po hindi nuggets at chicken po. Tampulan po ako ng konti, Papa Jesus. Tsaka thank you din po dahil may food pa rin po ako.
Kain na din po kayo ni Angel Bella sa heaven, Papa Jesus. At saka, Papa Jesus, sana umuwi na po si Daddy ko. Miss na namin ni Mami. Papa Jesus, Amen po. Nakita niya itong nag-sign of the cross bago nagmulat ng mga mata. Masuyot malambing siyang ngumiti sa anak at marahan niya itong hinaplos sa ulo. Alam niya minsan naiinggit ito sa mga anak ni Sahela dahil kumpleto sila. Kaya minsan nagpapabuhat din ito sa asawa ni Sahela na malugod naman na pinauunlakan nito.